Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap, mga ka-business po namin minamahal. Bago pa lang po sa aking YouTube channel, Passport po. So yan mga Kalingap, paki-support po, paki-subscribe po ang channel ni Kalingap Turak. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po mga kabayan, huwag po natin kalimutan ang Kalingap Turak. Please bisitahan at supportan po natin yung kanyang channel. Nais ko lang pong bigyan po ng reaction video at maibahagi ko rin po sa inyo yung naging karanasan po namin, yung naging karanasan ko po patungkol po sa ganyang usaping pamana. Bali po yung lolo ko, may mga lupain po sila noong araw. Bali 7 po silang magkakapatid sa original, at ang lolo ko lang po yung lalaki. At nagkaroon din po sila ng half sister, yun po ang bunso. At ang napangasawa po ng kanilang pong bunso na kapatid ay nagtatrabaho po sa dar. Sa madalit sabi po, lahat po ng mga lupain ng magkakapatid na original ay napunta po lahat sa kapatid po nila sa labas. Nailipat po, hindi po namin alam kung paano nangyari ho doon. Kasi ayon po sa mga kwento ng mga tiyuhin ko at saka yung lola ko noon nung nabubuhay pa, yung lolo't lola ko daw noon ay nakatira doon sa bunso po nilang kapatid. Bali yung lolo't lola ko no red po yun. Kinupkup po sila doon, tapos ang bandang huli sinisingil na po nila yung mga kinain po ng lolo't lola ko. Siyempre sa panahon na yun, wala naman pong ibayad yung lolo't lola ko, kaya yung ginawa po ng asawa ng lola ko noon na nagtatrabaho po sa dar, yun pong lupa po nila, yun pong ang siningil niya, yun po yung ginawa pinangbayad. So napilitan po yung lolo't lola ko na magtamar kasi inurit po, hindi po naman po sila nakakabasa. So kaya napunta po sa kanila yung lupain namin. Yung lupain na yun na para sana sa tatay ko na mapunta, ayun din po yun. Sana sa akin din po yun mapunta yun. Sana po yung lupa po na yun na dapat pamana rin po yun sa akin sana. Kasi ang tatay ko, sulong anak po yun. Ganoon din po ako, sulong anak din po ako ng tatay ko. Ang lupain po na yun, sabi po nga nila, aabot po na mahigit kumulang 10 hektarya sa farm lot. At nasa kalahating hektarya yung residential lot. Ganoon po sana kalaki po yung lupa na dapat para po sa akin. Ay, doon naman po, balik po tayo kay Ibong. Halos wala po kaming pinagkatulad. Halos wala po kaming pinagkaiba sa nangyari. Ganoon din po sa kanya. Yung ari-arian po na dapat po para sa kanya ay napunta po sa kung sinong tao. Yun po. Sana po sana po mabawi po ni Bong nila ka-business yung lupa na yung, sana po mabawi po nila Bong at nila ka-business yung maari-arian na dapat din po sana para kay Bong. Kasi sa amin po sa part po namin, hindi po namin nabawi kasi gawa po ng isang tuwa lang po kami. Wala po kaming kakayanan noon. Kahit hanggang sa ngayon na makipag-asabayan po sa makamag-arat namin na nakakuha po ng lupa po namin. May mga kaya po sila. Kami isang tuwa, kung hindi kami magtatrabaho, wala po kaming kakainin. Sa panig naman po ni Bong, nawa po mapagtagumpayan po nila ka-business po yun. Mapunta po ang dapat po para kay Bong. Sana sa iba pa pong nakakaalam patungkol po sa buhay po ni Bong, nanawagan po ako na sana po lumabas po sila at magbigay po sila ng informasyon para sa magbigay po sila ng informasyon, kasi bawat informasyon may bibigay po nila kay ka-business, napakalaking tulong po yon. Kasi hindi po biro-biro ang ganitong problema, lalo pagdating po sa mga ganyang mga properties.
mahaba-habang usapin at na idadaan po talaga sa legal na proseso. Hindi po ito basta-basta. At sasangguni pa po ito sa mga dalubhasa pagdating po sa batas. Yun po mga kalingap, mga ka-business. Sana po mabawi po ni Bong. Kasi sa loob po ng habang panahon, alam naman po natin na yung pinagdaanan po ito ni Bong. Halos mga nangangalakal, wala sa na po nakatira. Sana po it's time po na makamtan po ni Bong. Ang sabihin po natin na tagumpay. Sana po makamtan po ito ni Bong na mabawi ang mga ari-arian na dapat po ay sa kanya. Sa tulong po ni ka-business, mapagtagumpayan po sa nila ito, kasi hindi po basta-basta ang ganitong usapin. Ito po ay isang matinding hamon para po ito kay ka-business. Hamon na hindi po basta-basta, malaki, mahabang laban po ito. Sana po hinihiling ko sa lahat po ng mga solid supporter ng ka-business official. Sama-sama po tayo. Suportahan po natin ang laban po ni ka-business. Ang laban po ni ka-business ay laban din po natin. Ang magagawa po natin mga ka-business na minamahal, panalangin po natin na sana po gabayan ang ating Diyos Ama si ka-business sa bawat hakbang na gagawin niya, at bigyan po siya ng sapat na kaalaman para po mapagtagumpayan ang ganitong hamon, sa ganitong pong misyon sa kanyang buhay. Kaya hindi po biro-biro po ito itong hinaharap po nila ngayon. Kalingap mga ka-business, suportahan po natin si ka-business at saka si Bong. Sa sa mga nakakaalam po patungkol po ito kay Bong, sa buhay po ni Bong, sana po huwag po kayong matakot magsabi ng totoo para mas mapadali pong maresolba ang ganitong usapin patungkol po sa ari-arian po ni Bong. May pag-ugnayan po kayo kay ka-business. Meron pa nga po doon napanood ko na yun nga po, pinapirma si Bong sa isang blankong papel na alam naman po natin kung ito pa ay mapatunayan, magiging invalid po yun kasi dinoktor po nila Kaya hindi po ito basta-basta. Ito po ay panibagong hamon din po ito para po ito kay ka-business, kasi hindi po ito basta-basta. Isang mabigat na misyon para po kay Bong. Alam naman po natin na pag tumulong po ito sa ka-business, talagang all out po ito. Bibigay niya po talaga ang kakayahan niya sa ngalan po ng pagtulong sa ating mga kababayan. Ganun po si ka-business. Sana po mga ka-business, mga kalingap, suportan po natin si ka-business. Huwag po natin siyang iiwanan. Titindig po tayo para po kay ka-business at kay Bong sa itong laban po nila. Mas higit po nilang kailangan ngayon ng ating suporta at pagmamahal. Sama-sama po nating ipanalangin ang kanilang tagumpay. Nawa po makamtan po ni Bong ang kanilang tagumpay, na mabawi ang ari-arian na dapat para po sa kanya. Yun lamang po mga kalingap, mga ka-business. Hanggang dito lang po ang aking video. Supportan po natin sila Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Atid na Vlog. Ganoon din po sila ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, at saka si Lori Aquino Talita.
At pati na rin po lahat po ng charity vlogger po sa buong Pilipinas. Supportan po natin. At magkakaiba man po ng aming grupong kinakaaniban, iisa lang naman po ang aming bottom line, ang makatulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Yun lamang po mga kalingap, mga ka-business, and ingat po tayo lagi, and God bless po. Bye bye po.